Sabi amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Kahapon natin lahat mga kapatid. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. Napakabuti ng Diyos. Amen. Praise God. Buti na hindi makabangon ngayon mga kapatid. Na-poison ako kahapon. Alis kami pupunta sa San Diego. Kaya mo sa aking mga kapatid. Kinain naman nila. Pero kinain ko mga kapatid tinamaan ako ng gusto. Pagdating namin sa San Diego lang, I'm not really feeling well. Pagdating ko ng bahay kagabi, talagang nilagdat ako mga kapatid, and then vomit ako, and diarrhea ako mga kapatid, buong magdamag. And I thought, siguro mga 3 o'clock, talagang hinahina na ako mga kapatid, gusto ko gising sa ako, but I just prayed. God is so good. Amen. Everybody say amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan pag-isa natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. Salamat sa inyong dalangin mga kapatid. It was a very successful convention. Actually, hanggang ngayon, nag-usap-usapan pa nila yung mga kapatid. It's something that, anything that you can do for those people, lalo na yung mga karamihan sa Canada, mga kapatid, sa Vancouver. Karamihan yung mga kapatiran doon ay mga nanay, mga galing ng Hong Kong. Iniwan yung pamilya nila sa Pilipinas para magtrabaho lang. So, anything that you can do for them to comfort them, mga kapatid, it was a very comforting time. Masasabi mo mga kapatid, yung sulit na sulit yung pag-attend nila ng conference. Now, it really blessed me so much. Kasi 13 years bago ako nakabalik ng mga kapatid. And then, one didn't know what had happened, but it got, talagang, I was just so surprised, blessed sa nangyari ng mga kapatid na hindi gano'n ang gawain ng araw. Kami lang ng araw, but ngayon mga kapatid na more or less 200 Filipinos umatin ng conference na yun. Samantalang kami lang ng araw ng mga kapatid. But now, it was a very successful na gawain ng mga kapatid. May 3 na churches doon, and marami pong darating mga kapatid. Wino-work natin ngayon. And every night, revival every night. Kaya pag-uwi ko pagdating ko yung last Sunday, mga kapatid, yung pinakuli ng gabi, talagang ibinuhos ko na lahat eh. Dala ko yung aking orchestra. Hindi ko madala yung aking mga kapatid, mga anak ko, mga kapatid. So I just brought my orchestra, yung 4 albums ko na solo ko, mga kapatid, na album ko, mga kapatid. Halos maubos ko lahat yun. Almost 40 songs lahat yun, mga kapatid. And mostly, kasi alam naman nila yung album na yun, kaya bless na bless yung mga tao. And without your prayers, walang nangyari yung mga kapatid. It was a very successful one. Actually, gusto nilang bumalik ako kagad-agad mga kapatid. But pinapabalik na kami noon. Kaya sabi ko, doon na kami. Masaya na kami noon. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. I'm not saying hindi wala na kami babalikan doon mga kapatid. Maraming kaluluwa ron eh. Lalo mga Pilipino. Dati ka rin mga Pilipino mga kapatid. They're blessed kasi karamihan ng mga kapatiran doon, mga members ng mga kapatid, mga nani, mga trabaho sila kaya. They're blessed. They're blessed so much. Kita mo lang yung reaction nila mga kapatid, how blessed they are. Hallelujah. Now, well, may mga puti, mga karamihan mga leaders doon mga kapatid, mga Caucasian, mga Canadian, some of them Americans. Doon sila nag-open na gawain mga kapatid. Pero sabi ko, I'm sorry, this is a Filipino conference, so I'm going to speak Tagalog. So, pag tumatawa ni mga tao, kasi pag Englishin ko yung nakakatawa, wala nang meaning yun eh. So, kaya mga kapatid, I was so blessed. Kahit na talagang ang tulog ko mga kapatid, pinakamagang tulog namin alas 3 ng madaling araw. Tapos na yung service, they still want to stay. They stay in the pastor's house, and we counsel them and talk to them. Na kahit na talagang lalamunan mo ng mga kapatid, but anything that you can do for people that really need God. Amen. Lalo na yung pinsan ko mga kapatid na doon na kami nagkita. Actually, sa mother side ko, kasi Bicolan ni mother ko, 2 years kami sa Bicol, hindi kami nagkita ron kasi after 2 years, malis na kami ng Bicol mga kapatid. And then, nung na-convert sila, after 1 year kami nakalis ng 1996. 96 siya muli sa Vancouver. Then 97 sila na-convert mga kapatid. And then, ginamit sila ng gusto doon sa isang church. Doon din sa church, pinagalingan namin kaya lumipat sila doon sa New Westminster. Doon sila ginamit ng Panginoon. Halos mga nagdala nila sa Panginoon. Siguro mga kulang-kulang 60 lahat.
resolving na rin itong mag-asawa nito mga kapatid. And then, one time, nasa Hawaii kami, tumawag sila, nagtanong, nag-trace kami na kapatid, Pastor, ano tunay mong pangalan? Sabi ko, Glenn Oliver, Oliver kayo? Sabi ko, yung mother ko, saan kayo, saan mother mo? Sabi ko, Lagunoy, Camarines Norte. Saan kayo sa Lagunoy? Tapos pinag-imasan niyo, Pastor, kamag-anak. Tapos sabi ko na patay, sabi ko sa kanila, binabanggit nilang Glenn Villarin, nakapil ko, kamag-anak ko yun eh, kamag-anak ko, tumawag ko siya, na-trace namin, doon ako na nagkita mga kapatid. And then, God has been blessed them. At yung church name, doon sila ginamit mga kapatid, ang dami nila nadala na Pilipino mo. Napakarami reach out doon mga kapatid. And that conference had been, that's the second conference. Second conference na yung mga kapatid. And next year, Lord willing, gusto nyo sumama, 2 hours flight na naman eh. Hindi kayo talaga mga kapatid kasi hindi kayo nag-amen. Amen. Eh mga kapatid, napakaganda, magandang resulta mga kapatid. Marami na receive ng Holy Ghost, marami na refill ng Holy Ghost. Praise the Lord. Marami akong sinare sa kanila mga kapatid. Sabi nila, sulit, Pastor. Pwede bang gawin ito every month? Hallelujah. Sabi ko, every month. Basta pamasayan nyo lang ako, darating ako rin every month. Praise the Lord. Napakaganda mga kapatid. Hallelujah. Pasensya na, medyo talaga. I'm trying to get up here. Talagang naglalambot ako. Wala pa akong kain mula ng gabi. Yung kinain ko, nilabas ko rin mga kapatid. Praise God. But God is so good. Amen. Everybody say amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Meron pa patutuo rito mga kapatid? Any testimony? Wala. Praise God. Tumayin lahat mga kapatid. Praise God. Any prayer request? Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Meron na silang bagong bahay naman sila. Pag-ruti. Hallelujah. Praise God. Sabi ko sa kanila mga kapatid, it's okay kasi hindi naman talaga natin tulugan eh. Ang bahay natin sa langit. Paano may still not dream ako ng sarili. Bahay namin dito sa lupa. Pero bahay namin talaga sa langit. Amen. Well, hindi naman masama yun. Magkaroon ka na magkaroon ng bahay dito. Why not? Yung mga sasakyan yan, provision lang ng Panginoon yan. Sa Pilipinas, pag may sasakyan ka, talagang pambongga na naman yun eh. Hindi mo na kailangan bumili sasakyan doon. May tricycle doon. Diba? May wheeler doon. May jeep doon. May bus. May taxi doon. Mga kapatid. Sabing aircon. So, pagpasok mo sa loob, walang aircon. Pangalan na sa loob. Hallelujah. But dito mga kapatid, it's all just provision. Blessing sa atin yan ng Panginoon. Pero mga kapatid, pag nakafocus ang mata mo sa mga bagay na makalupa, madi-discourage ka, madi-disappoint ka, kasi nandito ka sa lupa. Feeling mo na, para ka dito sa lupa, mga kapatid. Pero mga anak ng Diyos, mga kapatid, mawala man lahat yan, may langit akong pupuntahan eh. Dito, uupahan mo, babayaran mo, mag-mortgage ka. Sa langit, mga kapatid, wala nang mortgage doon. Babayaran mo rito. Siyempre, mag-invest ka mo rito, di ba? Dito, magbabayad ka ng mortgage dito. Ano mortgage mo rito? Manalangin ka, magsisimba ka, magta-tides ka. Nalalagay mo pa tides ka. Lahat mag-invest na dito, mapunta sa langit siya din. Amen. Hallelujah. Praise God. Naligtas kami dahil sa mga support ng mga American pinadala ng mga missionary ng mga kapatid. It's an investment. And anything that we do for the kingdom. Alam natin mga kapatid na we are just passing through. We're just strangers. Pag stranger ka, ibig sabihin hindi ka taga rito. Pag pumunta ako sa bahay ninyo, kahit ako yung pastor ninyo, stranger ako doon. Kasi hindi ko bahay yun eh. Bahay niyo yun eh. Diba? Eh, pagdating natin sa langit mga kapatid, bahay natin lahat yun. Amen. Ako ba kung magbabarbecue pa tayo ng paturuti? Pero sabi ng Biblia, kakain pa rin daw tayo doon. The marriage supper of the Lamb. Ibig sabihin, maghahapunan pa tayo roon. Hallelujah. Kaya kung isipin mo, pupunta ka na ng ganito, darating ka na kagano, hindi ka nasasakayan. Automatic na ganun.